2022, 2024. So, naisipan namin na mag-spend ng Christmas sa Baguio. Hinatid kami ng partner ko and sad siya dahil hindi nga siya pwede makasama dahil may pasok siya. Nag-decide akong mag-book siguro mga September or October na dito kami magka-Christmas ng anak ko. Saglit lang naman yung biyahe dahil 5 a.m. yung alis namin sa Cubao. Sa 7 or mag-8 is nandun na kami sa bus stop. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng bus stop na to. Dito, alam naman ng mga tao yung bus stop na to. Ako lang talaga ang hindi matandain. Tama. After naman 20 minutes, umalis na din kami. And then, look at the clouds. The sea of clouds. Kung tayo is pumupunta pa tayo sa mga kalapit na probinsya para makakita lang ng sea of clouds, dito sa Baguio is paakit ka pa lang ng kanilang city is parang wini-welcome ka na this is the summer capital of the Philippines. Tingnan nyo naman ang fog. Parang ang sarap-sarap niya sa mukha. And yung anak ko, panay picture, panay video. Kasi nakapunta na siya before sa Baguio pero hindi niya pa na-appreciate yung mga kanyang dinadaanan dahil more tulog lang siya dahil nga medyo baby boy pa siya before nung nagpunta kami sa Baguio. This was his second time na pumunta sa Baguio at nakikita ko naman na na-appreciate niya at natutuwa naman ako doon. Before 10 ata is nakarating na kami dito sa Baguio Terminal. Nag-abang lang kami ng taxi para pumunta dun sa hotel namin which is Goshen Hotel. Malapit lang naman but taxi pa rin kasi may mga dala nga kami at medyo pa-uphill yung mga kalsada doon. So, hindi advisable na maglakad na may mga dalang maleta ang mga babae. Nakakuha din naman agad kami ng taxi kasi well-disciplined naman dito. May mga pila ng taxi. And then, nandito kami tumuloy sa Goshen Hotel which is nakaka-relax ang vibe. Pagpunta ka, hindi ko naasahan na meron siyang veranda. Dahil September pa lang ata, nagbubuk na ako, naghahanap kami ng merong veranda. Yun talaga ang gusto ko pagpunta sa Baguio. At of course, hindi mawawala ang ating mga TikTok na mga ina-affiliate, Hikari Collagen at ang ating mga kung anik-anik. After nito is nagpahinga lang muna kami. Nag-order na lang muna kami ng food, magpapahinga kami dahil mamaya is maglalakad-lakad kami sa famous street ng Baguio which is Session Road. And then, lagi talaga ako na-mesmerize dito sa veranda ng tinuluyan namin. At pag nakikita nyo yan, yes, hindi nyo na masyadong nakikita, meron dyang mga hidden gem. Hidden gem is yung mga sayote nila na pinapabayaan nila na sa atin is binibili. And then, after na makapagpahinga, ito na nga. Walking distance lang din kasi kami sa cathedral. Parang 1 minute lang, 2 minutes lang is nasa cathedral na kami. Of course, ang aking videographer, hindi ko talaga tinake yung opportunity na to para magbanding kami ng anak ko. Tinake ko talaga to para meron ako maayos na videographer and photographer. And this is the famous street ng Baguio, Session Road. Last year, ata is nagpunta na rin kami, pero medyo crowded siya. This time is hindi siya masyadong crowded dahil hindi pa ganun ka dami yung tao. At napakasarap sa mukha ng air, ng klima sa Baguio. Sabi nga ng anak ko, Mami, ang sarap sa mukha nung lamig sa Baguio and nakakaganda din siya ng hair. Sabi ko, tama. Ito talaga yung pinunta natin dito sa Baguio. But seriously is, tinake ko talaga tong opportunity na to para mag-spend ng time sa anak ko kasi whatever happen, whatever happen is sa final pa din, kami pa din ng anak ko yung magkasama. Namin and unang araw namin sa Baguio, talaga naglakad lang kami dun sa Session Road, kumain na din kami and then hindi ko naman kasi boring pag naglakad ka sa Session Road
lalo na sa gabi kasi it's vibing, And napakalapit lang din niya kasi doon sa Goshen Hotel, which is yung tinutuloy namin habang nasa Baguio kami. And then, this is the famous, hindi naman famous, pero for me is parang, ito talaga yung isa sa gusto ko na pedestrian lane sa Baguio. Pero hindi lang siya nagkaroon ng hustisya sa akin. Mag-walkathon and then mesmerize dun sa Session Road is umuwi na din kami para makapagpahinga kami dahil may lakad pa kami kinabukasan. Saglit lang din naman yung pag-uwi namin. And pag-uwi namin dun sa condo is syempre, i-achieve ko na yung goal ko kung ano talagang isa sa pinunta ko sa Baguio. Yung mag-inom doon sa veranda. Kahit walang yelo, napakalamig, pero hindi ko din naman siya kinaya kahit nakakumot, naka-long sleeve na ako ng pantulog and naka-medyas kasi sobrang lamig. But it's very, very relaxing. So, yun lang muna yung ginawa namin for that day. Sa first day namin sa Baguio. So, paano ba yan? Yun lang muna. Bye!